Ano nga ba ang rabies at paano natin mapipigilan ang pagkalat nito? Kasama natin ngayon sa studio si Doc Nielsen Donato, isa sa mga host ng Born to be Wild at isang veterinarian. Good morning, Good morning, Karen. Doc Nielsen. Good morning, At everyone. kasama rin natin dito si Beyonce. Tama. Hi, Beyonce! Isang Shih Tzu, ha? Shih Tzu. Yes. Walang rabies ito si Beyonce. Meron lang Walang siyang rabies. May kinakamot. mga shots siya. Alright. Okay. Doc, dito sa Pilipinas, pag sinabi pong rabies, laging kaakibat niyan aso. 'Di ba? In fact, 98% ng 98%. animal rabies dito sa Pilipinas ay mula sa aso. Ito'y base po sa datos po ng Bureau of Animal Industry noong 2012. Pero ang hindi alam ng karamihan na hindi lang pala aso ang may rabies. Tama yan, Karen. Ano? Alam mo, ang rabies sumikat yan sa Pilipinas nung panahon ng isang, yung artistang si Fernando Po Sr. He died because of a bite of a puppy. Okay. So, ang rabies actually, it can attack any warm-blooded animal. So, pwedeng pusa, pwedeng daga, rabbits, at sa ibang bansa, pati mga buwitre, mga vulture na kumakain ng mga rabid animals, merong Rabies. At ang rabies, hindi ito talagang likas na nandun sa aso. Tama ba? Or nasa hayop? Na ano yan hindi pinapanganak ang mga hayop na may Merong rabies. rabies. They get it. It's a virus from the rhabdovirus. At tumitira siya doon sa mga nerves, sa dila ng aso. Kaya yung laway niyan, yan ang nagtra-transmit ng sakit. So ang rabies virus ay nandoon siya sa laway or saliva ng isang warm-blooded na hayop. Whether rabbit ito or aso ito or pusa ito. Pwede siyang tamaan. But hindi pinapanganak ang hayop na may rabies. Nakukuha nila yung sakit na yan. Alright. Kasi meron akong kaibigan na sa kasamaang palad, yung kanyang anak ay namatay dahil sa rabies, pero hindi dahil sa aso. Nakalmot ng pusa yung kanyang anak. Naku, posible yan. Kahit pala kalmot, pwede. Posible wala yan naman kasi sa bibig, nga di naman nakagat. galing siya sa laway. So, ang pusa, mahilig sila mag-groom, dinidilaan nila yung parte ng katawan nila. So, pagdila siguro doon sa kuko ng pusa, tapos nakamot niya yung biktima, magtra-transmit yan sa mga nerves ng biktima. Kaya, pag pumasok sa utak yan, irreversible na yan. Ikaw, alam ko, marami na kayong documentaries na ginawa sa Born to be Wild tungkol sa rabies. May personal experience ka ba with rabid dogs? Na ano yung pinakamalalang kaso ng rabies na nahawakan mo bilang isang veterinarian? Nako, totoo yan. Meron na akong na-experience na aso na nakita ko, rabid siya. I've been a vet for more than 21 years na. And nung nakita ko ng isang asong rabid, walang sinasanto yan, kahit bakal, kahit bato. Pag nadaanan niya, kakagatin niya. Yun yung furious type. There's another type of rabies na nagmamanifest sa aso, Kara. Yung dumb type naman yun, tulog lang ng tulog, matamlay. So, marami tayong mga taong mahilig ngayon mag-rescue ng dogs and wag sila basta-basta dadampot ng aso. Kasi hindi mo alam kung may rabies yan or wala. Hindi mo alam kung may carrier ng rabies or not. It could be parang looking harmless na natutulog lang, pero yung pala may rabies pala to. Eksakto. Kaya mag-ingat tayo. Hindi ko pinipigilan kayo mag-rescue ng mga street dogs, pero dapat may mga proper ways of retrieving sick animal. Dahil nga matagal na itong problema ng rabies sa Pilipinas, marami na tayong kung ano-anong mga paniniwala at haka-haka pagdating dito. Yes. So kapag nakagat ka ng isang aso hindi mo pa alam kung may rabies ito or wala, ano ang dapat na unang ginagawa? Una, kailangan mong hugasan ito ng sabon, tapos pumunta ka. Ngayon, marami ng mga animal bite center, hindi tulad dati, RITM lang at saka San Lazaro ang pinupuntahan. Pero ngayon, marami na mga animal bite center, ABC, and doon, mas mura na yung mga ituturok sa'yo. At balita ko, kahapon I was in Muntinlupa for the Rabies Awareness Month, libre na raw ang turok laban sa mga post-exposure ng rabies So, kahit na hindi mo pa alam kung may rabies or wala yung aso, kailangan magpaturok ka na rin? Depende yan sa physician, i-interviewin ka. Basta ito po ang WHO protocol. If you're bitten above the waist, whether the dog is vaccinated or not, kailangan babakunahan na raw yun. Pero pag sa baba, may options.
Depende rin yun sa interview ng physician. Yung iba sabi nila, kailangan daw papatayin yung aso na nakakagat sa'yo. Di ba may mga ganyang paniniwala? Kailangan mo ng namatay na yung aso, saka mo dadalhin yung ulo dun sa testing center sa NADDL. Okay. So, bakit kailangan pong mapuksa ang rabies? Ay, meron tayong mission na kailangan by 2020 ay rabies-free na ang Pilipinas. Gaano ba kalaganap itong problemang ito sa Pilipinas at bakit kailangan itong mapuksa? Kasi ang rabies, wala pang gamot dyan. Pag tinamaan ka ng rabies, you cannot reverse it. At nakakaawa. Yung mga taong nakakagat ng rabies, halos parang hayop na rin silang itrato dahil kailangan taliin yung itakban yung bibig nila. And nakakaawa, kahit yung pinakamagaling na scientist, hindi pa nila kayang i-reverse ang rabies. And the country, the Philippines, actually napakadaling i-control yan kasi ang dami nating isla. That's why ang Bureau of Animal Industry is trying to go island per island to declare it as a rabies-free island. Okay. At ang pinakamahirap is yung mainland natin. So, mga tip ko, kung galing tayong probinsya at gusto nating i-travel dito sa Maynila ang mga aso natin, dapat may mga kaukulang dokumento na nabakunahan na sila. Tapos Right. pagpasok dito, kailangan i-quarantine din katulad sa pagpunta natin sa ibang bansa. Dapat ganun ang gawin natin para mas mabilis nating mapuksa ang rabies. Okay. Of course, yung very active ngayon ang mga cities, ang mga probinsya to also do their part. Me naman, as a vet, I encourage that we have our dogs spayed and neutered and never forget their rabies vaccination. Alright. Importante yon. Okay, itong si Beyonce, ilang taon na ba ito? Magti 3 years old na si Beyonce. Magti 3 years Walang old. pinipili ang rabies kahit na may lahi yung aso natin, di ba? Pag sinabi, Ay, so ang yan, cute, walang, Shih Tzu, walang rabies rabies." yan. Hindi. Hindi. Lahat ng aso, lahat ng hayop, pwede magka-rabies. Kaya dapat protektahan natin sila. As early as By vaccination. As early as anong taon or anong edad nung aso? 3 months is the earliest. If you vaccinate them earlier Right, than that, right. kailangan ulitin ulit yun pag 3 months. Okay, 3 months kailangan. Tapos, ulit-ulitin. Ulit-ulitin Yun ang nakakalimutan ng marami. year, Ay, oo. napabakunahan ko na yan, pero hindi pala updated. Dapat taon-taon natin binabakunahan ng mga aso natin. Ah. Lalo-lalo na, pagka idadali natin to sa abroad, kita mo yung mga pictures natin ng mga purebred Oo. dogs. Pag-abroad yung aso, minsan 2 beses pa tinuturukan yan para pumasa yung kanilang rabies titer test. So, Okay, sometimes okay. vaccinations can fail. So, ingat din tayo. O mga kapuso, kahit na cute po, kahit na ganito ka-cute po yung aso ninyo, Kailangan kailangan pampanahan pabakunahan pa rin at kailangan every year or Yes. else mag-wear off yun. Exactly. At pwedeng matamaan na naman siya ng rabies. Yes, at Oo, na hindi virus. biro tamaan ng rabies. So, pag mahilig kayo sa mga pets ang ito, lalahanin natin that when you protect your pet against rabies, you're also protecting your family. Alright. Maraming salamat po sa inyo. Doc Nielsen Donato, isa sa mga host ng Born to be Wild at isang veterinarian. Thank Thank you. you. Salamat po. Thank you, baby. Thank you.